magla-live tayo na makikita nyo ako. Ayan, ito po. Ito po yung sinishare ko sa ano ko. Mag-upload po ako ng video. At ito po yung ginawang bahay. Nagulat nga ako may ginawang bahay dito. So, wait lang. Okay, magbibisikleta. Alam yung gawain ko talaga mag-vlog na bisikleta noon. So ngayon, one eye po tayo. Tsaka gewang-gewang po ako magbisikleta. Kaya nag-helmet po ako. Dati hindi naman po nag-helmet. Para alam po nila na, kasi yung mga nag-helmet po dito, pag nasa road kagamit. Tsaka yung mga, mga bata. At tsaka yung mga, mountain bike. Ay, natatakpan yung, sandali lang. Inaayos ko yung aking ayan, sandali lang. Naayos ko yung guantes ko. Ako baka magalit si ating DP Sara dahil galit siya sa kulay na itong aking gamit. So, saan ba yung aking camera? Natatakpan. Ayan naman po. At yung bag ko po, ilalagay ko po dito sa likod. Mabigat kasi ito. Daming, abubots. Abubots po, abubots. At saka itong aking gamot. Kasi naibigay ko na po yung aking gift. Doon ko na, hindi, wala ata yung anak ko dyan. Kaya siguro tumatawag siya sa akin kahapon. 4 na beses siya, miss ko. Hapon. Baka ang trabaho niya nasa labas, nasa office. Kasi siya, work at home, minsan nasa office. Kaya tumawag siguro sa gusto ko sana magluto at maglinis sa bahay niya. Kailan ba ako maglinis dito? Sunday. Sunday yata. Bira naman. At tayo gumalaw itong bike. Miyagara. Ay! Yun. Shout out sa ilang millions. Parang yung mga ibang vloggers, may vloggers na pinapanood ko naman po siya. Nakakaasar lang yung kanyang intro. Yung dati wala pa siyang 100,000 tapos nasa 50 o 30 lang yata siya. Mas maraming, mas pa yung mga vloggers na sa labas, hindi sila nagsasabi ng gano'n na subscribe. Mula nung naka 100 siya, naging maingay sa subscribers. Meron pa siya sinasabi na naka silver button na. Ewan ko, ko lang, magaling siya vlogger sa reaction video. Reaction. Marami nag-react, hindi naman lumalabas. React lang na react. Yung iba lumalabas po, yung sa rally. Talagang pupunta sa nakatambay sila sa sa EDSA veteran, mga nakatambay po sila, tsaka yung iba sumasama po talaga, pero yung sinasabi ko sa inyo na maingay, naku, tsaka yung mga reaction video kanya-kanya rin din, yan tinatakbong pinopromote na senator, ayan, alam na this. Pero yung mga lumalabas na vloggers po, wala naman po yan. Wala naman ako na sa nila, sila bayaran or what sa Pilipinas. Siyempre, tatanggapin nila yan. Yan eh. Parang trabaho na din po nila yan. Yung oras nila, tsaka suporta. Yun po, suporta. Ayun, pangarap ko nga po, makapuyo ng Pilipinas. Punta ko din sa Davao, Japan to Davao. Tapos magsusupport ako kay Tatay Tico. Makita ko lang si Tatay Tico kung sapat na at makatulong po ako sa family Duterte na mga kampanya. Ayun. Hindi sa mga buhaya. Hindi sa mga buhaya sa dapat i-abolish na po talaga yung tongresista, ewan ko mga kotong. Panahon ni Marcos, in-abolish po yan. Wala po yan. Senators lang ang meron. Kasi nga, gusto naman ng panahon noon, siya lang yung dugas. Mandurugas. Babatakin ang inyong kayamanan, babatakin ang inyong lupa. Ang panahon noon ay dismayaw. Baka hindi nyo alam, yung mga hindi Marcos regime dyan.
Ayun, yung mga kabataan, mga 90s, pinanganak ng 90s. Ayun, mag-search kayo mabuti. At kung may talagang may kamag-anak kayo sa pamilya na hindi against or against, magsasalita ng katotohanan. Parang ako, meron akong nalalaman. So yun naman, sharing ko lang po nalalaman ko, no? Share ng buhay pang aking apat. At the age of 8, ako'y mahilig na po magbasa-basa ng newspaper. Then at the age of 11 yata, ako'y mahilig na magbili-bili ng newspaper. Ay, ang ganda na nung sugoy kere. Madawat yun ay? Yukin nila. Sumasen. Ayan. Ito yung bahay na ang tagal na gawa. Papakita ko sana sa inyo yung mga bahay. Ayan. Yung mga Yakult. Ay, hindi pala makikita. Ayan po yung mga bahay na dati na vlog ko. Ito pong yung nasa dulo ng kalsada. Yan po yung ginagawa pa lang na pinakita ko paano ang paggawa ng bahay sa Japan. Ayun. Ayan po. Yung loob na yung gawa. Labas gawa na rin po. Ano na lang mga electrician siya kung mga ano na po ang last yung sewerage, yung mga ano po ng daanan ng tubig. Kaya kanina may nakausap ako nung gumagawa nga ng bahay, yung katabi na apart na tinitiran ko. Nakita ko binubuksan niya yung manhole. Sabi ko sa kanya, dati kong trabaho. Tapos yun, bubuksan daw. Sabi ko alam ko kasi dati ko nga trabaho yan. Babantay kami ng mga isa ako security guard sa sewerage. Sabi ko sa kanya. Ayun. Pag ginagawa naman po talaga ang bahay, paggawa na po yung ang pinakagalas talagang gagawin nila dyan yun. Nakabutas naman sila ng tapos yung tubig na. Kaya wala po nababaha dito sa Japan. Kasi wala nang corrupt dito. Ano kayo, ang mga gobyerno po dito, sabihin ko sa inyo, lahat may suporta. Sana ang tatakbong mga senator ngayon, sana gumawa po ng buwis na matulungan ang mga senior citizen. Free ang mga medicine, free lahat. Yung PhilHealth na ninakaw. Tingnan nyo, mga inutil, mga politiko, magnanakaw, buhaya. Sana hindi kayo pautangin ng mga ng ibang bansa. Sana direct to BP Sara na lang. Trust to Vice President BP Sara. Don't trust the bangag president. Only in the Philippines. Only in the Philippines, wala silang pakialam sa mga mahihirap. Dahil ang inyong presidente dyan, alam nyo, naging presidente siya, yun lang habol niya. Yun lang yung pinangarap niya na maging presidente. Then wala na po. Wala na siyang pakialam sa inyo. Kasi nakuha na niya ang pangarap niya. Kaya, party-party na lang po ang kanyang naiisip. At bahala yung pipirma, yung asawa niya si Palaka. At ang kanyang pinsan na taga-batak ng mga pondo, sinasabi ko na yan, dati ko na po nag-vlog yan kasi hindi naman ako sikat na vlogger, no? Dati ko na po nag-vlog to na kung paano magnakaw ang mga buhaya. Kasi dati po sa local contractor po ako sa Pilipinas. Sa mga barangay, SK chairman po. Kaya alam po paano po magnakaw yung nila. Yan si Saldigo nung nalango po na contractor. Ang target siya pang mahawak ng pondo, ng pera.
Tapos ang utak ay si Tambaloslos at si Palaka. Ang Panginoon dyan, pinuno dyan, walang pakialam po yun. Wala po siyang pakialam. Kita nyo, kamot-kamot ng ulo nung nagbaha-baha sa Bicol. O, sa likod, nagbaha sa, sa Bicol, ano nagawa nyo? Wala kayong nagawa. Dahil yung project nyo, ghost project po yan. Kunwari, naplatada, pero hindi po totoo na ayos ang kalsada. Kaya kita nyo, nangyari sa lugar mismo. Ano po yun karma po yan. Ginigising po kayo ng poong Ama para malaman nyo ang inyong binoto pala ay hindi karapat-dapat sa inyong baluarte. Tandaan nyo lahat ng binoto nyo na taga dyan sa Bicol. Huwag nyo nang iboto ulit. Advice ko lang sa inyo yan. Iboto nyo yung alam nyo karapat-dapat. Sa senator naman, PDP. Yung straight PDP po, yung dalawa po at abogado, hindi naman kasi sikat sila. Si attorney Hilo. Sino ba yung attorney isa? Hilom lang yung natandaan ko. Kasama po yung dalawa, pero ang talagang grupo ng PDP talaga sila. Pero yung attorney talaga ang nakasama sa kanya na lineup ng PDP. Tapos, ang po natin, don't forget si Senator Bato, Senator Bongo, at si Congressman Marcoleta, si Attorney Vic, hindi pala, sorry, hindi pala, si Jimmy Bondoc, yan ang PDP. PDP muna ang sasabihin ko. Si Hilo, attorney, mga abogado po ang ipasok nyo sa senator. Kasi po, kung boboto nyo po, may pera lang. At wala namang check. Kagaya, I know this is just me ang Islangas, English. Okay yung English niya, pero hindi mo maintindihan. Kasi the way siya mag-Islang, copycat sa brother niyang si Benz Bitag. Hindi ko sila pinopromote. Wala na po akong tiwala kaya since ngayon inaano niya at nakita ko siya alalay para siyang bodyguard ni Tambaloklok. Tapos tatakbong senador. Hindi karapat-dapat na maging politician yung mga ganyang tao. Ang politician po sa totoo lang, yung mga panahon nun, walang ganyan. Matatalino, wala pong mga manito, basta iboboto mo yung gusto mo, yung wala pong dyan, magboto ka kung sino yung gusto mo. Kaya matino, mayroong korap po yun, hindi po ganoon ka grabe naman po, no? Hindi, walang ganyang mga tao. Talagang po sila, gumagawa sila talaga ng na karapat-rapat sa gobyerno. At saka po, ang ko rin po yung sinasabi ko nga, yung senior citizens sa hospital, yung PhilHealth, ayan, nakakagalit po talaga yung ginawa nila sa PhilHealth, no? Kasi po dito na po sa Japan, pag meron po ditong insurance or senior citizen o dati kayo nagbabayad ng nyo, lahat po yun kasama na po sa sa hospital nyo. Tapos yung kagaya ko, anak ko ang nagkaano po sa akin, may binabayaran po siya, may binabayaran din po, pero bumabalik po yun. Sana yun ang gawing po ng mga tatakbong senator, sino man ang nalo, lalo yung mga buntis, yung low income po sila, tapos mga anak po si buntis, dapat po ay i-free nyo lahat
free naman niya sa PhilHealth. Grabe po yung PhilHealth na yan. Tapos, or pag may insurance, or may ano naman po, ay yung asawa, may trabaho, magbabayad po si husband ng ano, full. Tapos, mababawi din ni husband yun. Ganito po sa Japan. Kasi nga, walang corrupt dito. Kung magkano binayaran ni, ano, mga 70% yata, mababawi eh. Konti lang mga ano sa kanila, lalo sa government. Government ka ng anak. Ganun po yung ano dito. Kasi ako government lang. Ano po yun. Ayan po. Share ko po sa inyo. Ako, pagod na ako. Malapit na ako sa bahay ko. Tsaka ako napagod. Ukasang andito na pala. Andyan na yung bike niya. Hinilot ko po siya. Sabi ko pag nakagawa ulit ako na, meron naman ako ng ano, oil panghilot. Hinilot ko na siya, tapos hilutin ko. Sabi ko sa kanya, hilutin ko siya ulit. Ayan po, at ako'y, sabi ng doktor ko, ay ako'y mag-exercise kasi nga, may lumaki po sa akin dito na ugat eh. Yan po yung aking karamdaman sa ngayon. Tsaka nakatutok din po tayo sa news kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Ay ako lang po yata. Ewan ko, marami din po kami mga ano, may taga Japan, iba-ibang mga OFW, mga taga ibang bansa. Nakatutok po lahat. Nakikita ko po sila kung sino yung nagsusupport. Nagiging moderator kami. Nakikita ko sino yung nagpupunta sa ibang channel. Ganyan, kita kami. Meron pa akong nakaanuhan, boljakan. Naka-boljakan po sa isang channel, may jacket. Ewan ko tong may-ari ng channel, bigla umalis sa channel niya. Tinatanong ko siya, bakit may jacket? Itong mga bangag vloggers pala dito. Sabi ko, spotted ko kagad. Kasi, inaano ko doon sa comment ko eh. Ano sila eh, parang, noong una wala sila doon, ako lang. Madami naman naka-watch viewers, pero hindi nagko-comment. Tapos tagal ko doon hanggang sa mga anong oras na nag-ano na po kami na parang pinag-usapan namin yung tawag to, yung Marcos Senior at saka yung Junior. Ayan talagang anuhan kami. Ako lang po noong una nakikipag dalawa po yung kaanuhan ko doon. Tapos may dumating, wala na po yung channel para umiikot loading, pero pwedeng mag-comment. Nung tinanong ko kasi yung host hindi sumagot. Na bakit naka-jacket yung parang hindi ko matandaan kung bangag vloggers yun eh. Kasi hindi ko siya dinikitan kasi noon nalaman ko parang mga vloggers, pero yung mga video niya regarding sa mga Duterte, hindi naman galit sa Duterte. Kaya sabi ko, alam ko, bangag vloggers ito kaya hindi ko kita na pag bangag vloggers. Tapos may dalawa na po akong nakaanuhan, talagang balitak parang gano'n, walang tigil. Hanggang may dumating na po na kumampi sa akin na makipag puro magsasalita na ko sabi ko, kung gusto nyo debate, huwag kayo magsasalita ng pangit na word, sabi ko gano'n. Debate lang, tayo yung tapos yung inaano naman nila, lalaki, sinasabi na hindi maganda. Nung una ako sinabihan, ay hindi ako nagsasalita ng bad words. Sinabihan pa ako na bayaran daw ako. Uy, sabi ko, paano ko babayaran dito kasi ibang bansa? Sabi ko, hindi nga ako makauwi ng Pilipinas, bayaran. Ganun na po yung sinagot ko. Tsaka never in my life, sabi ko na magiging bayaran akong tao. Kung may magdodonate, okay, thank you. Magdodonate nga sa akin, hindi ko tinatanggihan ko. Pero, napilit nilang tanggapin ko. Pasalamat ako. Malaking tulong naman po yun. Yung nag-donate po sa akin na yun. Big thanks po. Ayun, dito na po ako yung magpaparada. Tingnan niyo yung mga
Ayan. Samantalang yung maganda kong bike, kinuha nila kasi kala nila wala nang gumagamit. Tapos yung smart holder ko doon, hinahanap ko dito, baka nandito. Wala, kinuha na nila. Hindi ko matawagan yung ano dito sa building namin para wala na ako tinatawag ba sa tulog alas 6 tapos gising 4 AM. Doon ako nakapag-support. Ayun, maraming pong salamat. God bless. And please support the PDP laban. And kung sino po yung gusto nyo pang i-add dun sa mga senatorials, i-add nyo po kung sino yung inyong, pero para po sa akin, yung PDP at mga si Vic Rodriguez, si Kibuloy, at saka sino ba to, si Chabit. Nagtaano pa ako sa kanya kasi mayaman po siya. Tapos senator ngayon ang inaano niya, grabe mamigay. Uy, sa Pilipinas, dismayo. Yan po ay matatanggap niyo lang. Wag kayong magpabudol. Just thinking yung sino talaga iboboto nyo. Baka mamaya yung binibigay po sa inyo na galing sa gobyerno, tanggapin nyo talaga. Talagang grabe. Pero yung kay Chabit naman po, pera naman po niya, mayaman po yan. Tanggapin nyo rin po. At nasa sa inyo po kung iboboto nyo po talaga. Kung iboboto nyo siya. Para sa akin po, I think it much better. Parang gano'n. Parang, to po. Yan lang po. Tandaan nyo. Tanggalin nyo sa inyong listahan yan. Nako, Diyos mio, tandaan nyo. Ang habol lang po niyan ay ang kanyang kapatid sa 2028. Kaya, hindi naman alam naman tambaloklok na yung mga kumakapit sa kanya ay ahas din. Alam nyo, pagdating ng araw, kayo naman din ay mabubudol, mga tambaloklok, markot kayo. Tsaka si ABB, NPA, si Pandoc, si Pandak po ay isa din po sa rumatrat sa kumpare ng aking ama. Ayan, ABB, Alex Bungkayaw Brigade. Alam niyo kung bakit ko natandaan yan? Mula nung inopen dito sa YouTube yung ano na yan, group na yan, natandaan ko yung sinabi ng airport ko. Lahat po na kinukwento sa akin ng airport ko ay natatandaan ko. Kasi nung nag-aaral po ako nung after ng EDSA, lagi po kami nagkukwentuhan. Tapos kinukwento niya sa akin lahat ng mga tsaka nakikita ko naman ng panahon noon, umuwi siya. Maano po ako ako sa magulang. Ako, yung mga kapatid ko nga, tulog na yan. Basta ako, basta 5 years old, tandang-tanda ko pala itong mga nangyari. Tapos lahat po, mayroon nga nagtanong sa akin, kwento lang daw ng aking ama. Sabi ko, ako nga ang nagpapatunay kwento nga ng ama ko, ako ang nagpapatunay. Sabi kong gano'n. Yun na nga lang, wala na si Erpat ko, hindi na pwedeng tanungin. Pero, ang kagandahan lang po, nagkaroon ng knowledge si BP Sara tungkol dun sa kay Benigno Aquino Sr. Kaya siya ay hindi ko alam kung saan niya nakuha yung aking komento. May komento po ako sa kanya nung bigla po ako nagising. Nag-comment po ako noon. Ewan ko, bigla po ako nagising nung, biglang natinig ko na lang may nagsasalita sa cellphone ko. Naman po noon, yung tuloy-tuloy yung cellphone ko na, tapos nakinig po ako sa mga sinasabi niya. Nakinig po ako doon kung siya ay magugurgur, sinabi niya kung sino ang magpapagurgur sa kanya. Parang kung sa akin din po mangyayari din po yun, sasabihin ko na kung sino ang magpapagurgur sa akin. Yun. Kaya sa airpot ko, sinabi niya kung sino ang nagpagurgur kay Benigno Aquino Sr. Ayan. Itanong nyo na lang po yan kay Imelda Marcos or kay Enrile. Dapat kasama na sila before sila umano sa mundo. Magsabi na sila ng totoo. Kasi suspect din po sila.
Okay, babush. Ay, hindi pala kasama. Ewan ko kung kasama siya. Parang kasama din po siya. I think, i-check ko. Kasi 3 po yung sinabi sa akin ni airpot ko. Ayun, wala na po yung 2. Isa na lang po yung natitira. Kaya magtanong na lang po kayo sa inyo, yung mga vloggers. I-vlog nyo na lang po yan. Kayo ay mas sikat sa akin. Okay, please watch and listen. And please comment and follow my YouTube channel. This is Wagang Vlog. Babush. Ako yung magpo-part na po dito sa, ayan. Parking lot. Babush po. Good PM po sa lahat. Naku, hindi ko ma-off. At nakaguantes kasi ako. Ano ba yan? Ayan po. Ayan. Kita nyo naman dito. Di ba? Yung basurahan. Ayan po. At dito naman, mga binili yung plastic and tsaka can. Ay, hindi kita. Ayan po. Di ba? Naka-basket. Okay, sharing. Babush.